Hello po, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nandito po ulit ang inyong magandang lola. Nais ko lang po sana magkomento dito sa sinabi ni Senator, ng dating Senador Ping Lacson. Siguro naman po kilala po natin ang kredibilidad ni Ping Lacson. Wala po itong masamang kredibilidad. Buhat po nito galing sa PNP hanggang sa maging senador, wala pong maibabatik sa kanyang magandang pangalan. Kaya po yung sinabi niya tungkol dun sa may isa siyang kaibigan na humihingi ng tulong upang magkaroon si Alice Go ng connection sa ating Pangulong Marcos. Ako po'y naniniwalang ito ay totoo kasi maganda po ang reputasyon ni ng dating Senador Ping Lacson. Sa dami naman po ng bilyones, ayon na rin po kay Senator Win Gatchalian, ang daming bilyones ni Alice Goo, ay wala na pong kwenta sa kanya yung 1 billion. Kaya po maaaring totoo ni sinabi ni dating Senador Ping Lacson na humahanap ito ng connection para magkaroon siya ng connection sa ating Pangulong Marcos. Walang kwenta na po kasi yung 1 billion lang sa taong kagaya ng maraming bilyones, wala pong kwenta na ito, barya na lang po ito. Ngayon po, kung 1 billion po ang kanyang gustong ibigay sa ating Pangulong Marcos, ayon nga po kay Banatbay, magkano naman po kaya ang kanyang ibibigay sa mga ahensya ng gobyerno? Magkano naman po kaya? Sabi nga po ni Banatbay, baka 5 milyon naman po doon sa mga ahensya ng gobyerno. At pagdating po sa ating Pangulong Marcos, ako po hindi man naniniwala na siya madadala ng 1 billion. 1 billion lang. Mayayaman na po yung mga Marcos, hindi po niya ito kayang suhulan ng 1 billion lang. Siguro kung mga pwede pa po siguro kung mga 30 billion, baka po madala pa niya. Pero yung 1 billion lang po, hindi niya po ito kayang suhulan ng ating Pangulong Marcos. Bilyonaryo na po yan sa pulmula po. Marami na po yung bilyones, kaya po yung sinasabi ni Alice Go na bibigyan niya ng 1 billion para sa kanyang seguridad, para sa kanyang kaginhawaan, ay hindi po ito mangyayari. Pero malamang po ito yung mangyari sa mga tauhan ng ating Pangulo. Halimbawa po natin, ang mga ahensya po natin ay kumikita po ng 200,000 a month. Pagpalagay na po natin, yung pong 1 billion o kaya 500 million na sinasabi ni Banatbay ay pwede po itong matukso ang ating mga tauhan ng ating gobyerno. Kasi lalo na po yung 1 billion. Aba ay bago po kung ang sweldo po ng mga tauhan ng ating ng mga ahensya ng ating gobyerno ay 200,000 lang. Ay puti na po ang kanilang mata bago po ito maipon nila itong 1 billion na ito. So, malaki po ang posibilidad na sila ay matukso. Hindi po naman natin sinasabi na gano'n na nga po. Yun po ay ipaghalimbawa na lang natin. Kung makikinig po kayo sa vlog ni Banatbay, ay nagtatawa pa. Na baka nga po magkano daw po yun sa mga tauhan naman. Kung 1 billion ang i-offer sa ating Pangulo, ay magkano naman daw po kaya dun sa mga alipores, ng mga ahensya. Pero sa akin pong opinion, ay pwede po, malaki po ang posibilidad. Kasi, yun nga po nasabi ko, kung sweldo ng 200,000, ay malaki po ang tsansa na matukso. Bago po maipon kasi 1 billion siyempre dun sa 200,000 na sweldo, mandun pa yung pagkain nila. Samantala kung sila'y pasusuhol ng 1 billion, ay instant bilyonaryo sila. Di po ba? Yun po naman ay aking nababasa lang
napapagtagnitay, lalo po sa pakikinig ko kay Banat Bay. Pero, hindi naman po ako ako lang po ay concern. At tungkol naman po dito sa ginagawa ni Alice Go na pagsisiwalat kung sino ang mastermind para lang siya para lang siya ma-safety, para pong hindi ako naniniwala dyan. Kagaya po na sinabi ni Senator Ping Lacson, at ganun din po ang pagkakarinig ko sa ating Senate President na naniniwala sila na merong tauhan ng gobyerno na may kinalaman sa pagtakas ni Alice Go, na wala itong kakampi dyan sa ating ayon po yung sa aking pakikinig. At ako naman po sa sarili ko ay sa akin po talagang kutob, imposible po na wala itong Pilipinong kakampi sa kanyang pagtakas. Napaka po imposible naman na ang makikialam po ay foreigner. At dito na po sa pagsisiwalat ni Alice Go, kung sino yung mastermind, kung wala pong Pilipino, isisiwalat lang po naman niya puro foreigner, wala rin pong saysay. At sabi nga po ayon po sa aking pakikinig, ayon na rin po kay Ping Lacson, na itong si Alice Go ay isang, sa akin po pating panonood dyan, ito sa Senado, nabanggit na rin po yata ito ni Senator Win Gatchalian na si Alice Go ay isang well-trained professional liar. Well-trained. Kaya nga po, pag po well-trained, pag yan po ay nasusukol na, yan po ay apiki na, ayan po na may gagawa po na ibang strategy para makalusot. Well-trained nga po Ngayon po, doon po sa pagsisiwalat niya dito sa Senado ng mga kanyang nalalaman, kung wala pong Pilipinong mababanggit, para pong imposible. Ngayon naman po, kung ito po ginagawa niya para po siya ay maging makatulong ito sa kanyang kaso, para siya ay makaabsulto, para pong napakaya, hindi po kapapaniwala dahil sa pulmula pa lamang. Ito po yung nasubaybayan ko dito sa Senado, ay pinahirapan na niya ang mga senador sa mga tanong. Doon na lamang po nag-aral siya doon sa Valenzuela, ay hindi niya matanggap ang katotohanan. Puro kasinungalingan. Katulad na lang po sa kanyang citizenship. Halatang halata naman nagsisinungaling, Diyos ko po, por santo. Ako po yung tumanda ng ganito, hindi ko nakakalimutan kung saan ako nag-grade 1. Ako po yung 62 years old na. Yan pong salitang hindi ko po alam, nakakalimutan ko ay para pong napaka-imposible. At kung malilimutin naman po, talaga pong may sakit na Alzheimer's, ay lalo pong delikado yan. Di po dapat nagiging tauhan na magkaroon niya ng posisyon sa gobyerno, yung mga taong mayroong sakit na Alzheimer, na malilimutin, nakalimutan ko po, ganyan, hindi ko na po matandaan. Abay, hindi po lalo yan. Dapat maging, yung ganyang klase ng tao po, hindi dapat maging magkaroon ng katungkulan sa gobyerno katulad ng pagiging isang mayor. Ay isipin niyo po ay malilimutin na. Ipakiano po ng aking sitwasyon ng aking po sinasabi. May Alzheimer's po pala. Dahil malilimutin, di matandaan ko ano-ano ng kasinungalingan ang mga binabanggit. Hindi po ba? Hindi po yan ganyang klase ng tao may sakit na Alzheimer's ay maging capable para maging isang mayor. Pangalawa, para siya makaabsulto sa kanyang mga pinagagawang kasinungalingan, magsabi siya ng totoo. Yung kanyang pag-aaral dun sa Valenzuela, hindi pa hanggang ngayon maamin-amin. Yung kanyang pangalang guwaping, kasi yung pong ipinalabas dun sa Kongreso na yung mga Chinese national ay kinocongratulate siya. Na sa salitang Chinese na ini-refer sa English ay I congratulate Mayor, the first Chinese Filipino, the first Chinese mayor in Philippines. They are congratulating
Ayan po ay nasubaybayan ko dun sa Kongreso. Ang sabi ni Alice, hindi daw po naman siya ang kinukongratulate. At ang kinukongratulate ay yung tatay niya. Bakit ko congratulate yung kanyang tatay? Eh, hindi naman yun ang nanalong mayor. Diyos Maria Jose por Santo naman po. Ngayon, sana po, akin lang pong inaano na sana po yung ating pong si Senator Risa Hontiveros, Win Gatchalian, alam ko naman pong ito yung hindi nila, alam ko pong sila may matatag na paninindigan. Kasi, kawawa po ang ating mga kabataan. Kapag hindi po ang ganitong mga problema ay hindi po naituwid. Ang magdudusa po nito ay hindi po tayo, hindi po ako, matanda na po ako, yung pong kabataan nasisibol pa lamang. Hindi po ba may kasabihan tayo, ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Sa akin naman po, I still believe, naniniwala ako sa ating presidente. Nandun pa rin ang aking paniniwala na ang kanyang pamamalakad ay laging kung ano yung alam niyang tama. Naniniwala pa rin ako sa kanya. At sa ating Senado, ganun din. Kita niyo naman, tumaas ang rating ni Senator Cheese. Talagang ang dapat maging Senate President ay yung isang abogado. Hindi po yung mga naging Senate President na sunod-sunuran na hindi kayang pumalag. Kailangan po talaga isang abogado. Ito po yung suggestion ko lang. Kailangan po talaga sa ating Senate President ay hindi po yung wala namang natapos. Ano po mangyayari? Kailangan po talaga ay isang abogado ang maging Senate President natin dahil meron siyang kakayahang pumalag, meron siyang kayang magpaliwanag, kaya niya lahat. Iyon lang po ang sa akin. Sana po makarating ito sa ating Pangulo, makarating ito sa mga kinauukulan, kaya po ito, ako po ay very much concerned. Very much concerned po ako sa nangyayari. Yung mga kasinungalingan, hindi ko po yan, yung mga pinaggagawa po, Diyos ko po, talaga pong sana po, ang ating mga nasa gobyerno, ay mga tauhan po sana at kumilos po sana ng tama. Sana po para po sa ating mga kabataan ito. Senator Win, Senator Risa Hontiveros, ako po yung humahanga sa inyo. Ngayon lang po ako kasi nakakita ng mga ganyan, ng mga nakaraang po, parang wala pong kwenta Yung po mga nakaraang henerasyon, wala pa ako nakitang ganyan na ganito. Ngayon po ang gagaling ng ating mga, dapat yun po ang ating mga, ngayon po ako bumibilib kay Senator Risa Hontiveros. Talaga pong, hindi ko po yan ibinoto ngayon po, baka po ikampanya ko pa through social media. Meron nga po lumalabas, galing doon sa mga kalaban. Sa ginawa ito, ang tanong ay si ginawang ganito, ay iboboto niyo po pa ba? Ay Diyos ko po, baka ito i-endorse ko pa through social media to sa ganitong paraan. Kasi yan po ang ating ganyan mga klase ng tao. Ang kailangan po natin, yung mga taong may malasakit at hindi kaya ng mga meron pa po akong isa po ito para kay Senator Risa Hontiveros po ito. Di po ba, ang sabi po ng ating BC, humingi ng tulong sa kanya para pong nanumbat yung ating BC. Humingi ng tulong sa kanya para siya maging senador. Pagkatapos matapos maging senador, ay ang unang kinalaban ay ang kanyang ama. Para po sa akin, ay tama po si Risa Hontiveros. Hindi po kailangan na porque may utang na loob ko sa isang tao at nakita mo namang mali, ay dahil may utang na loob ka, ay tatahimik ka na lang. Mali naman po yun. Pinakamaganda po ay yung kahit may utang na loob ka dun sa tao na yon, pag nakikita mong mali, ituwid mo. Kaya para po sa akin, yun po ay katangian ni Mr. Risa, Ma'am Risa Hontiveros na nagustuhan ko.
Mali po kasi yun eh, tulad po ni Kibuloy. Ay sinumbatan pa ang Pangulong Marcos nung mga sa kanyang speech, ikaw, Pangulong Marcos, kundi dahil sa akin, wala ka dyan sa ganyan, ganyan. Sus Mariosep, ay wag na kayong tumulong kung kayo manunumbat. Yun lang naman ang sa akin. Ang pagtulong po hindi dapat isinusumbat. Hanggang dito na lamang po ako. Nasabi ko na po ang gusto kong sabihin. Sana po maintindihan niyo ako. Ang ako po ay naaawa lamang dito sa ating mga maliliit. Kagaya po nitong nangyari pa pala. Mayroon pa pala akong sasabihin. Alam niyo po ba kung sino ang naging kaawa-awa dito sa nangyaring ito? Sa pogo-pogo na ito? Ayun pong ating mga tunay na Pilipino. Katutubong Pilipino. Ay di po ba kung niyo pong nalalaman yung pong issue na yung mga binili na lupain dun sa Banban, ay nagreklamo yung ibang katutubo na sila'y nawala ng lote at yun lang ang leader nila ang sumarap ang buhay na nagkaroon ng 3 palapag na tirahan yung pinaka-leader nila at sila itong na ipinaglaban naman ng barangay captain na ang ginawa naman ng mayor na si Alice Goe inano pa sinuspindi pa. Di po ba nakakaawa? Sana po ito mapagtuunan ng pansin ni Senator ng mga senador yung pong nangyari. Sana po yung mga lupain na yan na ginamit ng mga in-check na yan para maging guminhawang kanilang buhay. Sana po mapabalik sa ating mga katutubo. Kakaawa po yung ating mga katutubo dahil po sa walang pinag-aralan ay naging sunod-sunuran na lamang. Tulad nga po ng hitong hulong in-check na inimbestigahan na kaya raw sila nagkaroon ng birth certificate ay for their convenient. Paano naman po yung convenient ng mga Pilipino, ng mga tunay na katutubong Pilipino? Paano naman po? Oh, Senator Win, Senator Risa, baka kayo po ang pag-asa nila. Okay po, hanggang dito na lang po. Bye-bye po, magandang araw po ulit. Salamat po.